Garcia, Pastor Rag. Shalom. Hallelujah! Kulang pa po yung pangalan ko. Dadagdagan ko po. Ready na po kayo? Ronald Andrew po talaga ako. Villanueva Garcia. A.K.A. Pogi. Hindi, kung galing po kayo sa bahay namin, sa lugar namin, at kung kayo po ay nakasabayan kong lumaki, ang pangalan ko talaga ay Pogi. Kaya maniwala? Di ba kasi only son po ako? 5 po kami magkakapatid, only son. Sino pa naman ang Pogi doon? Okay? So patuloy po tayo sa serye po natin, The Unfailing Faith, no, ng mga believers. By the way po, muli kami po ay nagpapasalamat in behalf of all pastors sa inyong generosity na in-extend po sa amin. Patuloy po kaming nagpapasalamat at nandito po kayo. At kayo po ang ibinigay ng Panginoon sa amin na miyembro at kapatid sa pananampalataya. At sana po patuloy niyo po kaming panalangin, patuloy niyo po kaming suportahan, at sama-sama po tayong aabang sa pagdating po ng ating Panginoon. Hallelujah. So pag-usapan po natin sa umagang pong ito is the unfailing faith of Simon Peter. Okay, tapos na po natin si Bartimaeus. Meron po siyang unfailing faith dahil nag-desire po siyang makakita at yun po, nakalundag siya. Okay? The Word of God said, he jumped to his feet, paglapit sa ating Panginoon, nakakita si Bartimaeus. Okay? Tapos si Mary din, no, nagkaroon din po siya ng ganong grabing faith sa ating Panginoon dahil mula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sana po ganito din po tayo, no? As we listen to God's Word, nag-increase po yung faith. We can give up kung ano po yung treasured possession natin. Just like Mary. Sino po bang nandito last Sunday? Although hindi po ko yung speaker noon, pero we have the same message. In-offer po niya yung alabaster jar of perfume. No, yung alabaster jar, ito po yung pinaka-importanting possession na meron si Mary during that time. Nandun po sa kanyang paghahanda, sa kanyang kasal, maging sa kanyang burial. Ibig sabihin, yung future ni Mary ay sinasabi niyang handa na because dun sa alabaster perfume na meron siya. Pero binasag niya to, inanoint sa ating Panginoon, mula sa paa ng ating Panginoon, na sinasabi ni Mary, maging sa atin ngayon, yung treasured possession niya, paalang ang katapat niya sa ating Panginoon. It costs a lot of money, of course, no? It's about $20,000 to $30,000 yung halaga ng alabaster jar of perfume. Pero nung in-offer niya sa ating Panginoon, hindi po niya sinabi, yan napakalaki na binigay ko. No, sinasabi niya, Lord, meron man akong treasured possession right now, pero hanggang paalang ito sa iyong kabutihan, maging sa iyong kaluwalhatian. Nawa, maging sa atin, if we have this wealth, if we have this treasured possession in life, sana po mauna po ang ating Panginoon. Hindi po natin pwedeng pagmalaki ito dahil lahat ng bagay na meron tayo, galing ito sa ating Panginoon. Hallelujah! So ngayon po, pag-usapan po natin the unfailing faith of Simon Peter. Ibig sabihin po ng unfailing, hindi po yan kumukupas. Okay? At nagpapatuloy po yan. Although mayroong failure, pero nagpapatuloy po. Yun po yung unfailing faith. No? Dahil ang ating Panginoon, He never failed us na sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, maging sa pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon, hindi nagmaliw, hindi nagpabaya ang ating Panginoon. So kung sa Bible po, kung makikita niyo po, may mababasa kayong Simon, son of John, or son of Jonah, ang pinag-uusapan po natin dyan. Si Simon, tinitingnan ko yung wala pala tayo dito. Bago po to, pero because of technology, medyo inaayos-ayos pa. Pero siguro next Sunday, makikita nyo na po yung mga gwapong pastor na pinapaskil dyan. Okay, bago lang po yan. Praise God, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang po umabot. Actually po, kaninang madaling araw, no? Mula kahapon, hanggang madaling araw, kasi nga lang po talaga hindi umabot. Pero
sana po, wag po kayong magsawa sa kagwapuhan ng mga pastor na nandito sa harapan dahil wala po kayong ibang makikita. Well, kung kayo po ay nais na makapagbasa, talikod lang po kayo kasi po meron tayong monitor dito. Yung pala doon, wala. Dito lang. So, mas bless yung nasa harapan. May makikita sila at least pasulyap-sulyap. Kaya nga po, mas maganda po talaga umupo sa harapan eh. Hallelujah. Kasi po sa likod, wala talaga ako makikita dyan. Okay. Pero kita niyo po ba ako? Blessed na po kayo dyan. Biro lang. Okay, pag nakakita po kayong word na Simon, son of John, son of Jonah, si Peter po, no? Yan po yung original name niya, Simon, no? Yan din po yung tawag ng ating Panginoon kapag po kinakausap si Simon Peter, Simon, son of Jonah, lalo na kapag meron ine-emphasize ang Panginoon sa kanya. No, siya rin po ang Simon, actually ang ibig sabihin nito sa Greek ay he has heard or obedient one. Alam niyo, yung word na Simon, hindi, actually, maging sa atin, no? It's God's message right now. Kung hindi mo naririnig ang salita ng Diyos, hindi mo masusunod. Kaya nga po, kaakibat yung pakikinig at pagsunod. Ngayon, walang faith, narinig mo at hindi na ka masumunod. So, walang faith doon. So, si Simon Peter, na ating pag-aaralan natin ngayon, no, makikita natin kung yung pananampalataya, hindi lang niya narinig, pero sumusunod po siya sa ating Panginoon. Tinatawag din siyang Cephas. Ito po yung Aramaic term ng Peter, no, Cephas. Okay? At madalas makikita, mababasa niyo po na Simon Peter po ang pangalan niya, which means rock or individual stone. Okay? So, basahin po natin, or babasahin ko pala, okay? Kung meron kayong Bible, kung meron po kayong cellphone, you are actually authorized right now to use your cellphone. Alam ko, wala na po kayong ganito. Nasa cellphone na po yung Bible nyo. Okay lang po yan. As long as binabasa po natin, sa bahay natin yung Bible natin. Hallelujah? So, tayo po muna yung manalangin. Lord, patuloy kaming umaasa sa patnubay ng iyong Santong Espiritu, dahil kayo po, Panginoon, ang nag-akda nito. Kayo po ang sumulat na iyong salita, sa Bible, Panginoon. Kaya Lord, sa aming pag-aaral, we need your Holy Spirit to give us wisdom, to guide us, Lord, upang fully maintindihan po namin ang lahat po ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Though wala pong lead wall, but I believe hindi po nakakwadro o hindi po kayang i-control ang pagpapala ng iyong Santong Espiritu na sa amin sa umagang ito kahit wala po kaming nababasa sa harapan. But what we are praying, Lord, give us wisdom to understand lahat po ng aming maririnig sa umagang ito at makasunod po kami. Guide us, Lord, and as I speak, Lord, let there be salvation and life na mananariwa at uusbong sa umaga pong ito. Be with us, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. So in Luke 5, sabi po niya, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, Gennesaret is one name of Sea of Galilee, dahil po yung Gennesaret o yung Tiberias ay Sea of Galilee din po yan. So meaning, nasa Galilee area po ang ating Panginoon, and people were crowding around Him and listening to the Word of God. So marami pong mga tao during that time na kahit po mag-isa lang po ang ating Panginoon umiikot at nangangaral, ay marami po ang sumusunod sa Kanya. Pag sinabi ng Bible na crowding, people are crowding, hindi lang po hundreds yan. Ang pinag-uusapan po dyan, libo-libo na. During that time, dahil po sa kapangyarihan ng Santong Espiritu nandun sa ating Panginoon, yung Kanyang salita, yung Kanyang turo ay tumitimo sa puso at isipan ng bawat isa na nandoon. Kaya nga, bilib na bilib po sila, and they want to see Jesus dahil po batang-bata, at kino-consider siyang propeta. She is actually about 30 years old during that time. Parang kasing edad ko lang. 24 years ago. Okay. Batang-bata. Kaya gusto siyang makita. Hindi lang gusto siyang makita, marinig din yung mga tinuturo niya. Kasi yung mga tinuturo niya, very precise. No? Madaling maintindihan. Although meron siyang tinatago pa
No, mamaya pag-uusapan natin dahil hindi niya pa nire-reveal kung sino nga siya. Dahil baka maudlot ang kanyang misyon at gawin talaga siyang Messiah as king. No? Kaya nga medyo may mga tinatago pa siya. So in verse 2 said, he saw the water edge two boats. So dahil nasa lupa, no? Nasa tabi sila ng ilog o no Sea of Galilee. Actually po, ilog po yan na tinatawag lang sea kasi medyo malaki-laki siya pero hindi po siya sea. Kasi po yan ay fresh water. At Sea of Galilee, fresh water po yan. No, yung nahuhuli po nila, sabi nila, tilapia. Kasi po mga tilapia sa fresh water yan. O siguro bangus na rin. Bahala na kayong manghula. Okay? Okay, pero sabi po nila tilapia. Okay. So nakita ng Panginoon na merong, alam niyo po, yung daungan ng mga bangka sa mga ilog, hindi po yan flat, medyo may gulf yan. Okay? Medyo may pagganon na shape. So, nandun yung dalawang bangka, nagpunta ang ating Panginoon at nag-request kay Simon, dahil yung isa sa mga bangkang to ay galing kay Simon. Okay. Pero bago yon, so nakita ng Panginoon, it's best placed para po mangaral at maraming makarinig. Kasi po, pag flat, medyo sa daming tao, hindi masyadong kalat yung word. Pero kapag medyo may arc, okay, tapos nandun po sa gitna ng ating Panginoon, maraming makakarinig. Alam niyo po, kapag kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na mapunta ng Israel at makapagbayad sa study tour, sabi nila, isa raw po yan sa dadalin sa inyo kung saan nangaral si Lord nung unang katagpuin si Peter. Okay, gusto niyo ba? Sama niyo ako. Okay? Tapos sasabihin daw ng tour guide nyo, mangingisda kayo. Okay? Pero wala kayong makukuhang isda. Bakit? Kasi raw tinawag tayo bilang fishers of man as well. Okay? Okay. So, nakita ng Panginoon. So, at ang mga bangkang ito, wala na kasi umaga na po ito. So, yung mga fishermen dito, ready to go home kasi lininilis na yung kanilang mga nets. Okay? At nagsabi ang ating Panginoon kay Simon kung pwedeng gamitin niya yung bangka niya. Kung kayo ay si Simon, whole night kayo ng isda. Nagre-ready na kayong umuwi. Hinuhugasan na yung net nyo kasi after that, kasi yung mga net, right, those times, I believe, hindi po yan mga made of plastic or nylon. No, mga abaka po yan. Kaya nga po kailangan linisin, tapos kailangan ibilad, patuyuin for the next day or next night na pangingisda. At madalas, sa totoo lang po, sa gabi, ang pangingisda, lalong-lalo na paglaot. Ngayon, kung fish pond, anytime, pwede. Okay? Kasi nandun na po yung mga isda. Okay? Ito po, umaga. At naisip ng Panginoon, no, it's God's wisdom na gamitin yung bangka ni Simon. Pero may pakay ang Panginoon sa buhay ni Simon. Alam mo, kapag ikaw ay gagamitin ng Panginoon at may pakay ang Panginoon sa iyo, direkta ang Panginoon ang kakausap sa iyo. Especially with the task of serving Him in spreading the Word of God. Si Lord ang kakausap mismo sa inyo. Hallelujah. So may dahilan din, kaya nga po nandun si Simon, no? Ang bangka ni Simon ang pinili ng ating Panginoon. Ngayon po, dahil pumayag si Simon, pinalayo ng konti sa Pangpang, no? Nagpunta nga doon sa areang yon at nangaral ng ating Panginoon. Take note, si Simon ang bumabangka. Siyempre, kapag yan ay nasa Pangpang, medyo inaalon ng konti yan. Lumalapit, lumalayo. Medyo kino-control. Okay. Hindi ko lang alam kung meron ng anchor during that time. Siguro margarine lang, wala pang anchor. Okay. Ay, nakuha nyo, no? Okay. Ay. So, minamanage ni Peter para hindi mawala, hindi lumayo dun sa spot ng ating Panginoon. Yung tinig niya, maging yung mga tao, hindi lalayo ang bangka nila. Take note. Tingnan po yung senaryo. Habang nagsasalita si Lord, medyo malakas, katabi mo lang si Peter. Wala namang cellphone noon para mag-check ng Facebook.
Hallelujah. Kaya nga yung cellphone, istorbo yan eh. So, focus talaga si Peter. So, lahat ng salita ng ating Panginoon, naririnig ni Peter. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung ilang oras ito. Pero I believe si Peter medyo manghang-mangha sa salita at turo ng ating Panginoon sa mga tao, maging sa kanya. Although hindi binigay ng Luke 5 o ni Luke kung ano yung topic ng ating Panginoon during that time. Siguro kung paano mag-diet. Okay, biro lang. So, kaya habang nakakarinig, nakikinig si Peter, may faith na nag-increase kay Peter. Kasi sabi nga ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. So habang nakikinig siya, nabubuo yung faith ni Peter. Ngayon, di ko alam kung ilang oras, pero take note, pauwi na mga to. Hindi nakatulog to kasi overnight silang ng isda. Okay, kaso wala silang nahuli. Okay, wala ka na nahuli, puyat ka pa, I believe gutom ka niyan, umaga na sana, mag-aalmusal ka na sa bahay mo, magpapahinga, matutulog na, inantala pa yung pagpapahinga mo o yung pag-uwi mo. So, hindi ko alam kung ilang oras nangaral ang ating Panginoon. I believe, kapag nangangaral ng Panginoon, sinasamantala niya yung oras at yung araw. So, I believe, medyo maraming oras. Siguro, minimum na 2 hours. Payag kayo? Hanggang 1 o'clock tayo? Okay. So, when he had finished speaking, he said to Simon, ilaglag mo ilagay mo sa medyo malayo ang bangka, tapos ilaglag mo yung net. Okay? So, mangisda ka. Ibig sabihin, mangisda ka. Hindi ko alam kung umaga na yon o magtatanghali na. Take note, kapag po maliwanag sa taas, yung mga isda, pumapailalim. Kapag walang liwanag, pumapaitaas po sila. Kaya nga po yung mga fishermen, meron po silang maliliwanag na ilaw. Lalo na kapag walang buwan, doon po sila nakakahuli ng maraming isda. Okay? Palagay ko, magtatanghali na to. Kasikatan ng araw. Sabi ng Panginoon, you put down into deep water, let down the nets for a catch. So, manghuli ka. Then si Simon, fisherman si Simon. Okay? Sabi niya, Master, we worked hard all night and we have caught nothing or have not caught anything. So wala. Ni isang isda, wala kaming nahuli. Pero take note the word master. Tinawag si Lord as master. Pag sinabi mong master, siya yung commander mo, siya yung leader mo, kapag may sinabi siya, ano gagawin mo? Okay. But because you say so, okay, narinig niya yung command, mangisda ka, okay? But because you said so, I will let down the nets. Yung word na Simon, sabi nga ni Elder Jess last Friday, yung word na Simon, it gives the definition of hearing the word and obey. So, as you said so, sabi ni Peter, I will let down the nets. So, mangingisda ako. Okay? Bakit inalaw ng Panginoon ito? Simply because, kapag ikaw ay ginamit ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Yung araw na to, nagbi-business ka, pero inuna mo si Lord. Alam mo na, ang next. Hallelujah! Ngayon, kapag inuuna mo yung blessing, ewan ko lang. Kasi kapag you follow the blesser, no, sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, for I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, and goodness, surely goodness. Pag sinabing surely, sigurado yan. Goodness and mercy shall follow me. Sigurado yon. Okay? As we follow our shepherd, our leader. Okay? So, pagpapalain ng Panginoon ngayon si Simon, kasi nga, nagpagamit eh. Pagod, pero inalaw si Lord. Pinaunlakan si Lord. Ngayon, pagpapalain ng Panginoon si Peter. In verse 7, verse 6, when they had done so ginawa nila to, nakahuli sila. In verse 6, 5 verse 6, Luke 5 and 6, nakahuli sila ng large number of fish. Hindi binigay kung ilang number, pero yung nets nila hindi ready
para ihahon yung ganong karaming isda. Hindi sila ready dun sa daming isda na nahuli nila sa tanghaling tapat. Nung nakita ni Peter ito, okay, na masisira yung mga nets, tinawag na ni Peter yung mga kasama niya, tulungan niyo ako, hindi ko kaya to. Nung, as you read, Luke 5, nung inilagay yung mga isda sa mga bangka nila, yung mga bangka nila nagsimulang lumubog. Kaya hindi lahat maisakay. Okay? Ibig sabihin, kapag ikaw'y pinagpala ng Panginoon as you obey God in your life, in your business, in your work, people will follow Jesus as well. Susunod din ang mga kasama mo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Then, nung nakita ni Peter, yung nangyari, narinig ang word, may milagro nangyari, in verse 8, ayun, kinilala ni Peter kung sino ang ating Panginoon. Simon Peter saw this, he fell at Jesus' feet, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a simple man." Kapag ikaw ay nakatagpo sa ating Panginoon or nakita mo yung presensya o naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, surely, ang gagawin nito sa iyo, magre-reflect ka sa buhay mo. Okay, just the same thing with Peter. Hallelujah. Then, pag-uusapan natin yung mga susunod. Okay. First point, Simon Peter had a failing faith because he acknowledged Jesus as our Lord. Hindi mo ma-acknowledge si Jesus as your Lord and Savior kung hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. If you are not really meditating the Word of God as well. Yes, madaling sabihin, tinatanggap ko si Lord as my Lord and Savior. But what next? Ano yung susunod? Hanggang pagtanggap lang? Hallelujah. Kaya nga, we need to study God's Word as well. No? Kaya nga, si Peter, nung nakita niya yung milagro, kasi nung nakita niya yung catch, I believe this is the first time na maranasan nila Peter. No, kasama niya sa business sina John and James, yung magkapatid. I believe this is the first time, that was their first time na maranasan na ganong karaming isda ang mauhuli. Take note, Sea of Galilee, hindi po yan dagat. Okay? Siya siyang malaking ilog. Pero nakahuli na sobra-sobrang dami na isda. Kaya nga nung nakita ni Peter, yung from the word of Jesus, yung pagtuturo niya, at yung milagro, imagine, si Lord hindi siya fisherman. Karpintero ang tatay niya. Manual work. Hallelujah. I believe hindi marunong lumangoy si Jesus sa tubig. Anong indication? Kasi naglakad sa tubig si Jesus eh. Mamaya pag-aaralan natin yan. So walang alam sa pangingisda, pero He is all-knowing, alam niya kung saan yung mga isda. Alam niya kung paano ikuman yung mga isda, magpahuli kayo. Siguro yung mga isda, nung narinig yung word, magpahuli kayo, no? Nung kinukuman ng Panginoon yung mga isda, unahan. Kaya nga sumobra eh, unahan sa net. Hallelujah! Mag-overnight na pangingisda against ilang minutong ano yung tawag dyan? Pag-cast ng net sa tubig. Hallelujah. Nung nakita nito, sabi niya ni Peter in verse 8, "Go away from me, Lord." He called Jesus, kanina Master, now he is calling Jesus as Lord. Meaning, na-develop yung faith. Meaning, although this is the first time encounter ni Peter sa ating Panginoon, although si Lord, it's about 6 months na siyang nangangaral na mag-isa. Ngayon lang siya tatawag ng mga kasama. No? Isa si Peter. Kaya doon sa nangyaring ito, dito tinawag si Peter as fisher of men. Okay? So, go away from me, Lord. Okay? Lord na tawag sa ating Panginoon. Hindi lang yon, nagpakumbaba. Alam niyo, kapag tinawag mo si Jesus as your Lord, kailangan mong magpakumbaba. Otherwise, hindi ka susunod sa Kanya. Hallelujah. In Matthew 16, ito yung diniklara din ni Simon Peter kung sino ang ating Panginoon. Kasi po, ang Panginoon nagtanong sa kanyang mga apostles, "Sino ako sa mga taong narinig nyo sa labas?"
Sabi ng mga disciples niya, some they said, you are John the Baptist, kasi si John the Baptist namatay na during this time. Nung tinatanong ng ating Panginoon, he is actually magti 3 years na tong nangangaral together with his apostles. Mga more than 2 years nang kasama na ang mga apostles ng ating Panginoon. Kaya nga, marami na silang narinig patungkol kay Jesus. So tinanong ng ating Panginoon, sino ako sa mga tao? Some they said John the Baptist. Some they said Jeremiah. Some they said Elijah. Some they said a prophet. Pero sabi ng Panginoon, pero sa inyo, sino ako? Alam mo, as Peter acknowledged Jesus kung paano niya namit ang Panginoon sa bangka, sabi ni Peter, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. He acknowledged it sa buhay niya, kaya nga madali niya nasabing, you are the Son of the living God. Pero sabi ng Panginoon, blessed are you, Simon, son of Jonah. So, son of Jonah and son of John, parehas lang po yan. This was not revealed to you by flesh or blood. Ibig sabihin, walang nag-reveal sa iyo na tao. But my Father in heaven. Kaya nga, blessed si Simon because yung katalinuhang yon ay binigay ng Diyos na tatay ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, you are the Messiah, the Son of the living God. Hallelujah. So, ganun din, no, nung nag-alisan yung mga ibang disciples ng ating Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon, habang siya'y nagmi-minister, marami sumusunod sa Kanya. Aside dun sa 12, meron din siyang 120 na disciples. At actually, during this ascension, is about 400 men na sumusunod sa ating Panginoon. So, marami siyang mga disciples, pero 12 apostles lang po ang pinili ng Panginoon na talagang directly dinidisciple ng Panginoon. So, nung nangangaral ang ating Panginoon, tinatanong siya patungkol sa mga matalinghagang pagpapahayag ng Panginoon sa John chapter 6. At sinabi ng Panginoon na huwag niyong nasain yung pagkain. Kasi po maraming sumusunod sa ating Panginoon, hindi naman talaga pakikinig na salita ng Diyos. Ang inihintay nila yung pagkain. Kasi ang Panginoon, kapag nangaral siya maghapon, pinapakain niya yung mga sumusunod sa Kanya. Parang libre na tanghalian, libre pa hapunan. Hallelujah. Kaya po, ang sarap mag-see-you. Libre hapunan. Hallelujah. Gusto naman brewed coffee? Pwede kayo sumali sa amin. Pero isang beses lang kasi... okay. Nakakalibre sila. Tapos sabi pa ng Panginoon, walang makakalapit sa akin kung hindi hakayaan ng Diyos Ama. Kaya sabi ng mga tao, yung mga dinidisciples ng Panginoon, napakatalinghaga, napakahirap na turo. Kaya nga in John 6:66, in John chapter 6, verse 66, okay, 6:66, sabi niya, from this time, many of these disciples turned back and no longer followed Him. So maraming umalis. Pero nagtanong ating Panginoon sa mga 12, what about you? Sabi ni Simon Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. What is important? Ano po yung importante? Yung buhay dito sa lupa na may hangganan? O yung buhay sa langit na kasama ang Panginoon na walang katapusan? Pero saan tayo nagme-major? Saan yung priority natin? Yung buhay after death o yung buhay natin dito sa lupa? Hallelujah. So sabi ni Simon Peter, you have the words of eternal life. In 69 Jesus said, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Although si Peter pa rin palang nagsasabi noon in 69. No? We have come. No? Lumalapit kami sa inyo, sumusunod kami sa inyo, and para malaman namin, dahil ikaw ang Holy One of God. Ibig sabihin, you are the Messiah, the Son of the living God. Binigyan ng definition yung Messiah, yung Son of God. Binigyang emphasis ni Peter nung sinabi niya, we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Paano ito mangyayari sa buhay natin? In Romans 10:9 said, if you declare, or if we accept with your mouth, ibig sabihin, if you declare, you always sinasambit ito. Hindi yan one time. Nung tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior, hindi mo siya first time na tinawag o first and last na tinawag mo siya nung unang pagkakataon na tumanggap ka sa ating Panginoon.
It's a regular thing na sa bibig mo. Kaya nga, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised from the dead, you will be saved. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung yung mga bagay na pinapaniwalaan mo, patuloy mo dinideclare, meaning, naniniwala ka. Pinapaniwalaan mo to. And the same thing, sabi na Romans 10:10, for it is by your heart, it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So pamamagitan ng bibig. Kapag tayo sinasabit natin yung isang salita, ganun tayo ka-well-versed, ganun tayo ka-fully satisfied, ganun tayo ka-fully well-versed sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapag minemeditate mo yung, I can do all things to Christ who gives me strength, then yung mga bagay na binibigay sa iyo ng sitwasyon ng ating Panginoon, you will always go back to God. You will always go back to Christ because He is the one who gives you strength. Hallelujah! At kapag yun ang patuloy na nananariwa sa buhay mo, then pinaniniwalaan mo yung salita ng Panginoon na binigay sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord. No? Kaya nga po, unfailing faith is declaring from your heart that Jesus is Lord and Savior of the world. Kaya nga, hindi lang po sa sarili natin. It's declaring. Meaning sabihin, ina-announce mo siya, pinoproclaim mo siya, kiniklaim mo siya. Kaya nga sa trabaho natin, we need to say, Jesus is Lord. Dahil siya yung pinaglilingkuran natin, hindi yung boss natin. No? Sa trabaho po natin, maging sa business natin, hindi tayo ang boss natin si Lord. Hallelujah. Kami mga pastor na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa Calvary Temple, hindi po si Pastor Manny o si Bishop ang boss namin, si Lord ang boss namin. Hallelujah. Ang forerunner nyo, hindi yan ang boss nyo. Ang forerunner nyo, ang boss niya ang ating Panginoon. Kaya nga, maging sa trabaho, kung kayo yung mga estudyante pa, you need to acknowledge Jesus in your school. Then I believe marami ang kikilala sa ating Panginoon kung paano ka nagbe-behave sa eskwelahan. Maging sa trabaho mo kung paano ka nagbe-behave at sinasabi mo that you have this faith in the Lord na mag-increase o mapapromote ka. No, everything ibinibigay mo kay Lord. Yung mga bagay na dinidesire ng puso mo, hindi mo inuunahan si Lord. Kundi lahat ay binibigyan mo ng space ng Panginoon para makakilos sa buhay mo. Then declare it. Declare it. Hallelujah. Maging sa tahanan mo, you want to be saved, yung pamilya mo, declare mo ang pangalan ng ating Panginoon sa pamilya mo. Hallelujah. Hallelujah. Second, Simon Peter had unfailing faith in God because he showed his radical faith in Jesus. Although ang faith, sabi nga ni Pastor Manny, yung faith, automatic, radical yan. Okay? Kumbaga, redundant na yung radical faith. Tingnan niyo po si Bartimaeus, paano siya naging radical? First time encounter kay Lord, pero napakalaking hiningi. I want to see. First time encounter, di pa nga niya naamoy si Lord during that time. Di pa niya nahawakan. Naririnig na lang niya yung balita patungkol sa ating Panginoon. Pero nung nagkita sila, hindi pa sila nagkita, nagkalapit na sila. Ang sabi ni Bartimaeus, I want to see. Alam niyo kung gaano kahirap to? Hindi ganun kadali. Kasi first time encounter, pero yung hiningi, sobrang laki. Pero meron bang malaki kay Lord? Meron bang maliit? All things are possible to those who believe. Amen. Maging kay Mary, gaano ka-radical yung faith ni Mary? Hindi lang siya nagstay in listening God's word. Actually, radical na yung umupo sa paanan ng Panginoon. Kasi po, yung during that time, during Jesus' time, yung mga rabbi, tinuturuan lang mga lalaki. Kasi walang puwang sa pagtuturo ang mga babae during Jesus' time. Pero nandun yung kanyang faith, umupo. Sinamantala yung pagkakataon na makarinig ng personal na pagtuturo mula sa ating Panginoon. At sa kanyang pagiging radical faith, itinulak ito para ibigay. Sinasabi niya sa ating Panginoon, nung ibinigay niya, nung binuhos niya yung alabaster jar of perfume niya, so nasabi niya sa ating Panginoon, ikaw na ang pinaka-importanting tao sa buhay ko na paglilingkuran ko. Hallelujah! Okay? And the same thing, with Peter. Kaya nga, nung nakita, nung sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter, from now on, you will be fishing people. Sumunod si Peter, sumunod din sina John and James. Kaya nga, sa pagiging radikal ng ating faith,
Ibig sabihin, sa pagpapakita kung gaano nagwo-work ang faith natin, marami ang susunod sa atin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ngayon, kung ang faith mo nakakahiya, ikakahiya ka rin ng mga kasama mo. Hallelujah! No, lalong-lalo na, ay, magatin ka pala Calvary Temple. Ay, opo, kilala kay Pastor Ron. Ay, kilala mo pala. Pwede ikaw mag-pray kayong pamangan tamang ini. Ay, naku. Pamangan mo. Kaliwa na mo po. Pwede, itana mo po diyang mangurusya. Hallelujah. No, marami dito struggle yung mag-pray publicly. Pagkain na nga lang eh. Nung iba sabi, pwede bang ikaw mag-lead ng prayer sa pagkain? Parang kinakausap mo lang si Lord kapag huwag ka matakot. Parang kinakausap mo lang siya bilang kaibigan. O yun, nanalangin. Sabi niya, Lord, kumusta na po kayo? Hallelujah. Yung iba, first time manalangin publicly, pagkain lang, pinagpapawisan. Gawin nating natural. Gawin nating natural ang lahat. Ito yung pananampalataya na gusto ng Panginoon. Natural. Walang pagpapaimbabaw. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay natural, maraming susunod sa iyo. Maraming ma-encourage sa buhay mo. Hallelujah. No? Kaya nga sabi ng Luke 5 verse 10 sa ating praise, no? O verses, as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Ganon ang pagiging radikal. No? Hindi mo naisipin ka ng ang bukas kasi nakasalalay na ang Panginoon ang bukas. Pag sinabing radikal, ito ay extreme. Ito'y walang takot. Okay? Ito'y walang makakapigil. Yan ang pagiging radikal. Okay? In Matthew 14, ito yung kabanata na naglakad ang ating Panginoon sa tubig. Kaya sabi ko sa inyo, hindi marunong lumangoy ang ating Panginoon. He walked. Actually, wala kasing nasabi sa Bible kung lumangoy, no? Kaya nasabi ko lang po. Pero I believe God knows everything. He can control everything. He is about creation. Kaya nga nung ang kabanatang ito, pinauna na ng Panginoon yung mga apostles niya na sumakay ng bangka. Matagal manalangin ng Panginoon. Kasi dinismiss muna yung crowd. Ibig sabihin, binigyan po ng final teaching ng Panginoon. Inabot ng gabi, nag-pray pa ang Panginoon. Ang Panginoon, di nagpipray ng 3 minutes yan. Regular niyan, 1 hour. So, inabot ng malalim na gabi. Lumalalim ba yung gabi? Paggabi na, no? Madilim na, yung mga disciples, nasa bangka na eh. Medyo lumayo na sa pampang, hindi na malayo, siguro tulog din. Okay? So, dahil malayo na sila, instead na tatawagin ng Panginoon, naglakad siya sa tubig. Dahil yung mga bangka nun, try to imagine, yung mga bangka nun, yung ilaw nila, lampara lang. Wala pa yung LED, flashlight. Wala pa yung tag nito, yung torch na nabibili sa Lazada na layo ng nararating. Okay. Lampara. So, nung may nakamasid, no, doon sa lugar, madilim yan, gabi, wala namang mga ilaw-ilaw. Yung ilaw nun, gasera lang. So, may nakita silang naglalakad sa tubig ng figure tao. So, wala pa silang nakitang taong naglalakad sa tubig, maliban siguro, naglalakad sa pangpang meron. Okay? So, kaya nasabi, multo! Kasi figure lang, hindi maaninag si Lord eh. Okay? Then sabi ng Panginoon, in Matthew 14, verse 27, immediately Jesus said, take courage, it is I, don't be afraid. Okay? Huwag kayong matakot. Ako lang to. Okay? Siguro kung ikaw ang magsasalita niyan, habang paparating ka, hindi ka nagiging good example sa kanila pag sinabi mong, huwag kang matakot, ako to, takbuhan. Kasi uutangan mo sila. Pero ito Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, nung nagsabi ang Panginoon, di pa talaga maaninag, no? Di pa talaga maitsurahan, medyo malayo pa ang ating Panginoon. Sabi ni Peter, Lord, if it's you, sabi ni Peter, tell me to come to you on the water.
Okay. Sabi ng Panginoon, "Come," He said. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Ganito karadikal ang faith ni Peter. Hindi, first time niyang maglalakad. Siguro, kung naglakad siya during that time, kasi si Lord nung naglakad, diretso eh. Hindi naman yan pag ganon-ganon. No? Okay? Kasi maalon po nung time na yun, kaya nga yung bangka nila, medyo umalis sa pangpang, kasi mahangin, tapos may alon din. Ibig sabihin, may mga, tawag nito, may galaw ang tubig. So si Lord, nakita naglalakad, kasi kaya nga sabi na, multo kasi yung spirit, medyo diretso na lang yan eh. Okay? Pero si Lord, tao pa siya during that time. Pero naglalakad lang po siyang straight. Hallelujah. So nung nakita ni Peter, may kalayuan pa. Lord, kung ikaw nga yan, sabihin mo sa akin, lapit ako sa iyo. O, lamapit ka. Naglakad si Peter. Habang nakafocus dun sa figure. Nung nakita na siguro ni Peter ang ating Panginoon, si Jesus nga. Nagsimulang magmasid sa paligid. Ito yung take note natin, no? Kapag nakafocus ka kay Lord, focus lang kay Lord, wag na sa paligid. Nung nakita niya yung hangin, nagsimula siyang lumabog. At malapit-lapit na kay Jesus. Kasi nung sabi niya kay Lord, Lord, oh Jesus, help me, kaagad nandun yung kamay ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero siya lang po sa mga apostles ng Panginoon na nakalakad sa tubig, wala nang iba pa. Hallelujah. Kaya nga napaka-radical ng faith niya. No? Tapos ito pa, nung tinanong ng ating Panginoon o nagkwento ng Panginoon patungkol sa death ng ating Panginoon, sabi na-explain ni Lord na ako ay pupunta ng Jerusalem, pagdating doon, pagdating natin o pagbalik natin sa Jerusalem after this, magsasuffer ako sa kamay ng mga pare, mga Sanhedrin, mamamatay ako. Okay? Sabi ng Matthew 16:22, Peter took him aside. No, siguro 12:13 ng ating Panginoon, nung narinig ni Peter to, sabi ng, para lang i-dramatize lang natin, no? Siguro sabi ni Peter, Lord, halika nga. Halika nga. Okay? Hindi mangyayari sa iyo yan. Yung mga bulag, pinapagaling mo. Yung mga lumpo, pinapalakad mo. Yung mga may ketong, pinapagaling mo. Sa salita mo lang, sumusunod ng mga demonyo. Hindi mangyayari sa iyo yan. No? Alam nyo, although ang gusto ni Peter, maging Messiah talaga si Lord, like David, king. No, yun ang inaasahan nila. Hindi mangyayari yan. Parang sinasabi nga, nandito kami. Dodo silang kalaban mo, Roman soldiers. Hallelujah. Tapos sabi ni Peter, this shall never happen to you. Habang linalayo niya sa 11. Pero sabi ng Panginoon in verse 23, tiningnan si Peter ng Panginoon. Jesus turned and tiningnan si Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, get behind me, Satan. Yung chapter na to, dito pa lang sinabi ni Peter, Lord, you are the Messiah, the Son of the living God. Blessed are you, Peter. Yung bagay na yan, ni-reveal ng Diyos, ng aking Ama. Few minutes, sasabihin ng Panginoon, get behind me, Satan. Pero kahit narinig ni Peter ito, hindi na-offend. Hindi napahiya si Peter. Why? Kilala niya si Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, no, you are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Hallelujah. Kaya nga, nirebuke si Peter, tapos sinabi pa na get behind me, Satan, pero si Peter nanatiling apostle ng ating Panginoon. Why? Kasi gano'n niya kakilala ang ating Panginoon. Tingnan natin, no? Si Peter din yung nagsabing, we have given up everything to follow you. Ito po yung kabanata sa Mark 10, nung may lumapit po na batang mayaman na lalaki, na sinasabi niya, tinatanong niya sa ating Panginoon, ano pa yung gagawin ko para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, obey the commandments. Sabi ng batang mayaman, which one?
Since nung maliit pa ako, sinusunod ko na yung mga commandments. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang mo. Yung yaman mo, ibenta mo, pamigay mo sa mahihirap, then follow me. Hindi nakasunod yung rich young man, no? Or ruler. Hindi nakasunod kasi ibig sabihin, sa number 1 commandment pa lang, sa first commandment pa lang, taob na siya. Kasi sabi ng first commandment, thou shalt not have other God before me. Eh yung rich young man, anong Diyos niya? Ba't di makasunod sa ating Panginoon? Kasi yung Diyos niya, yung kayamanan niya. Ngayon sabi ni Peter, sino ngayon ang maliligtas? Okay? We have given up everything to follow you. Pero sabi ng Panginoon, yes, Jesus replied, I assure that everyone who has given up house, or sister or brother, or mother or father, children or property, for my sake and for the gospel or the good news, will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Kapag inuna natin si Lord, yung lahat ng concern mo dito sa lupa, si Lord ang bahala. Hallelujah. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. So try to imagine, sina Peter hindi nag-complain, Lord, kailangan na akong bumalik sa aking pamilya, o sina John and James. O yung mga apostles ng Panginoon, for about 3.5 years kasama ng Panginoon. Babalik na ako kasi wala silang trabaho, walang nagtatrabaho sa kanila, walang nagpo-provide sa kanila. Wala silang minention na gito dahil sa ministry, dahil noona nila ang ating Panginoon, ang Diyos pinoprovide ng kanyang ang pamilya nila. So wala silang problema. No? Kaya nga hindi issue yung provision ng pamilya sa mga apostles ng ating Panginoon. Kaya nga, it will be 100-fold return. Hallelujah. Hindi ko sinasabing iwanan. No? Ang sinasabi, yung pinaka-priority mo sa buhay mo, hindi ang pamilya mo, kundi ang ating Diyos. And all these things, sabi nga ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto us. Hallelujah. Then, tinuloy ng ating Panginoon, if you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son and daughter more than me, you are not worthy of being mine. Kaya kapag ang priority natin, pamilya, hindi na po tayo karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Okay? If you refuse to take up your cross and follow me, and you are not worthy of being mine, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Meaning sinasabi ng Panginoon, hindi sa kalagayan, hindi sa kung anong naiisip mong makukuha mo dito sa buhay, kundi kung anong mai-offer mo kay Lord. And God will bless you. Hindi lang wealth, hindi lang blessings, hindi lang healing. He will bless us with eternal life with Him. Hallelujah. Try to imagine. Sabi ng Corinthians, wala pa raw mata, wala pa raw tenga, wala pa raw bibig, nakapag-describe kung gaano kaganda ang langit. Try to imagine gaano kaganda yan. Na hinanda ng Diyos para sa lahat ng sumusunod sa ating Panginoon. Try to imagine. Hallelujah. Take note, dito sa lupa, pwede kang pag-usapan ngayon, lalo nang mayroon ka ginagawang magbuti. Pero after death, hindi ka na pag-uusapan. Pero kay Lord, ang buhay mo, for all eternity, kalulugdan, mamahalin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ipoprovide tayo ng Panginoon. Aalagaan tayo ng Panginoon. Hallelujah. 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 Sarap sa ating Panginoon. Kaya nga napaka-radical ng faith ni Peter kasi kilala niya ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, unfailing faith is radically obeying God in everything. Kasi ang pagpapakita ng pagiging radical ng faith, we need to obey God in everything. Hallelujah. So tingnan po natin, no? In third point, Simon Peter had a failing faith in God because he believed in the Lord's love for him. Paano niya na fully convinced sa sarili sa pag-ibig ng ating Panginoon? First, di ba, in-acknowledge ang ating Panginoon. Tapos sunod mo doon ang Panginoon. Kaya nga sa bawat pagsunod natin, nakikilala natin ng Diyos sa buhay natin.
Kaya nga, makikilala din natin kung gaano kalawak, kataas, kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah! So, sa Luke 22, actually, ito po yung Last Supper na sinabi ng Panginoon. Kasi sabi ni Peter, hindi mangyayari yan sa'yo. Di ba? Okay? Tapos, sabi ni Peter, nung Last Supper na, kasi sabi niya, nung una, hindi mangyayaring mamamatay si Jesus sa Jerusalem. Ito, Last Supper na, nasa Jerusalem na sila. Okay? Sabi ng Panginoon, merong isa magbibetray sa'yo. Sa akin, mamaya. At mamaya lang, huhulihin na ako. Okay? So sabi ni Peter, hanggang kamatayan susunod ako sa'yo. Okay, para sinasabi niya, over my dead body. Sounds familiar? Pero sabi ng Panginoon, Peter, sa unang tilaok ng manok, mamaya, na-deny mo na ako ng 3 beses. Quiet si Peter, pero alam ni Peter ang kanyang sinasabi. Kasi nga, radical yung faith, di ba? Ngayon, nung sa sa Luke 22, verse 61, na-deny na ni Peter ang ating Panginoon. Nakita ni Peter kung paano pinagsasampal si Lord, kung paano binatukan, dinuraan, sinipa ng Sanhedrin. Natakot si Peter. Kaya nga tinanong ng babae, slave girl lang ang nagtanong ha. Sabi, hindi ka ba isa nakasama ni Jesus na taga Galileo o Galilee? Na parang sinasabi mo, di ba isa ka rin kamangpangan na follower ni Jesus? Hali ko! Yeah. Parang, hindi ka makapangpangan. Parang ganun lang kasi merong intonation ng mga Galilean. Okay? Sa kanilang pagsasalita. Okay? Hindi lahat. Ayan. Di ba hindi na mahalata na kapangpangan ako? Okay. So parang ganun. Okay. Then, after 3 times na dininay, tumilawak ang manok. Ito maganda kay Lord. Kahit binubugbog, kahit pinapahirapan, kahit sinasampal, kahit inakasukan ng hindi maganda, alam ng Panginoon kung asan ang lugar ni Peter. Kasi sabi ng 61, Luke 22:61, the Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Then he went outside and wept bitterly. Pagpapakita na si Peter ay nakonsensya, hindi lang nakonsensya, humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Unlike Judas. Si Judas, yes, nakonsensya, pero kinitil ang sariling buhay. Pero si Peter, kung gaano ka-unfailing yung faith niya, yes, nag-fail siya for 3 times. Pero yung faith niya, nagpatuloy. Hallelujah. He wept bitterly. Then, sabi ng Panginoon, nung nag-resurrect na Panginoon, namatay sa krus ang ating Panginoon, tapos after 3 days, nag-resurrect. Sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, punta kayo ng Galilee, hintayin niyo ako doon. This is the 3rd time na makikita ng mga disciples ng ating Panginoon in John 21. So habang nandun sila sa Galilee at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi di sinabi ng Panginoon kung kailan eh. Hintayin niyo ako sa Galilee. So habang naghihintay si na Peter, sabi ni Peter sa John 21 verse 3, I am going out to fish. Nothing's new. Fisherman yan eh. Okay? At walang nagsabing, ba't ka mangingisda? Fisherman nga eh. Okay? Kasi nandun sila sa lugar nila, sa Sea of Galilee. Okay? And sabi nung iba, we'll go with you. Actually, 6 po ang sumunod kay Peter this time. So they went out and go out into the boat, and that night they caught nothing. Sounds familiar. Nothing is new. Okay? Nung unang encounter ng ating Panginoon si Peter, sa buong maggabi, may nahuli ba sila? Ibig sabihin, kapag tao ang kumilos, walang resulta. Pero kapag kalwalatin ng Panginoon ang kumilos, may malaking resulta.
Okay, sabi ng Panginoon kay Peter, you will be fishing people. Fishers of men na kayo, hindi fishing man o fisherman. You will fish people. So, bumalik. Hindi ito pagtalikod, no? Kasi wala, hinihintay ang Panginoon. Bumalik sa pangingisda, pero walang mahuli. Kasi nga, tinawag na sila sa tao to spread the word of God. Okay? So, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. So, mag-uumaga na, kasi walang magdamag, no? They're trying to fish, pero walang nahuli. Pero maganda ito, nandun na sa pangpangang Panginoon, meron ng apoy, meron ng uling na nagbabaga at nagluluto na ng isda ng ating Panginoon. At meron ng ibang mga tinapay din. Ready for breakfast. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them. Ang sabi niya, friends, haven't you, and, paano ito? Friends, ano ba yung pagkakasulat dyan? Baka iba yung sa akin. Friends, haven't you any fish? So, meron ba kayong isda? Okay? Ang sabi nila, no, nothing. Okay, they replied. Alam ni Jesus yon. Alam niya. Alam nyo, ito lang, sa aking pagbabasa o sa aking pag-aaral nito, kapag ikaw ay merong panawagan sa Panginoon at lumalayo ka, ibabalik ka ng Panginoon sa unang encounter mo sa Kanya. Okay? So sabi nga, wala kami nahuli. Sabi ng Panginoon, throw your nets on the right side of the boat. On the right side. Parang sa kaliwa hindi pwede. Sa right, gaano ba kalaki yung mga bangka noon? Yung mga bangka noon siguro mga two steps wide lang. Yan. Okay? Ito yung kaliwa, dito nila inuhulog. Okay, ihulog ngayon sa kanan. Okay, baliktad data kayo. Dito ihulog sa kanan, dito ang kaliwa. Okay, gaano kalayo yung kaliwa sa kanan? Para sabihin na nandito sa kanan ang mga isda, wala sa kaliwa. Ang ginawa nila, binato sa kanan. Okay? Tapos ito, when they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Hindi na naman nila ulit maiangat yung net. Okay? Kaya binabalik ni Lord sa unang encounter kay Peter. Okay. Nung nakita ito, si Peter wala pang kaamuang-amuang, no? Then the disciples whom Jesus loved, si John the Beloved ito, yung kasamang business partner ni Peter, sabi niya, it is the Lord. Tingnan niyo po kung paano naghihintay talaga si Peter na hindi siya nabigla dito. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him. Dahil inubad niya to, and jumped into the water. Kaya talagang naghihintay si Peter sa pagdating ng ating Panginoon sa Galilee. Why? Hindi siya nabigla. Kasi alam niya, master niya ang harapin niya. Kailangan kapag humarap siya sa kanyang master, kumpleto ang damit. Hallelujah! Kaya naghihintay talaga si Peter sa pagdating ng ating Panginoon kasi alam niya, tutuparin ng Panginoon. So the other disciples following in the boat, towing the net full of fish, they were not far from shore, about 100 yards lang. Mga 300 yards lang ang layo. O 300 feet ang layo. Pero ito, nung binilang yung mga isda, 153 lang. Konti, no? Pero malalaking isda. Hallelujah. Mga pinili ng Panginoon para ibalik si Peter sa Kanya. Hallelujah. Mamamangha ka kapag ibabalik ka ng Panginoon sa Kanyang presensya, kapag ikaw'y lumayo, o ikaw ay nagtampo, o ikaw ay lumihis ng daan, kapag ibabalik ka ng Panginoon, gagawa ang Panginoon ng extraordinary. Pero wag mo nang hintayin. Balik ka na, kapatid, kung ikaw'y narinig mo ko ngayon. Hallelujah. Na walang alinlangan na sasabihin, it's the Lord. Hallelujah. Tuloy natin. Pagdating ni Peter, nakita niya, meron ng burning coal. May luto ng isda.
Paano yung dinenay ang ating Panginoon? Saan niya dinenay? Doon sa may apoy, habang nagpapainit siya. Okay? Eto, nire-remind ng Panginoon. Di ba, dito mo ako dinenay doon sa may apoy. Hallelujah. In 21:15, kinausap, after their breakfast, kinausap. Siguro, hindi pa na-realize ni Peter, pero kay Peter, eto na, handa na siya. Handa na siya this time. Pero tinanong ng Panginoon, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, you know that I love you. Sabi ng Panginoon, feed my lambs. Inulit ng Panginoon, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, ito na, nasaktan na si Peter dito. Nag-reason out na. Sabi ni Lord sa kanya, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him for the third time, do you love me? Peter said, Lord, you know all things. You know that I love you. Kinilala yung kapangyarihan, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. You know that I love you. Ang sabi ni Lord, feed my sheep. Yes, naniniwala na ako sa iyo ngayon, Peter. Tapos, kung babasahin po natin yung next verse, dinescribe ni Lord kung paano mamamatay si Peter this time because of the faith that he has in Jesus. Na hindi na niya ikakaya, hindi na niya di-deny. Dahil naniniwala ng ating Panginoon, sinambit ni Peter, na hanggang kamatayan, hindi bibitiw si Peter. Hallelujah! Kaya nga, sabi ng 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has nothing to do with punishment. The one who fears is not made imperfect in love. Kaya nga pag may takot, kapag dinidisiplin natin ang ating mga anak, huwag natin takutin. After we discipline them, pakita natin kung gaano natin sila kamahal. Dahil walang pag-ibig sa parusa. Hallelujah. Pangalawa, huwag kang magdidisiplina ng anak kung wala kang oras sa kanya. Hallelujah. Dahil hindi niya maintindihan, ang maintindihan niya, pinaparusahan mo lang siya. This is the same thing with God. No, hindi niya tayo pinaparusahan, pero pinapakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga dinidisipline tayo ng Panginoon. Hallelujah. In verse 19, 1 John 4:19, we love because He first loves us. The reason why we love right now because we understand the love of God to us. Yes, nagkakasala tayo. Pero sabi ng Hebrews 10:17, He will remember no more our sins. Because why? In 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Hallelujah. Amen? Kaya nga, wala tayong may tago sa ating Panginoon. While we are still sinners, Christ died for us, sabi ng Romans 5:8. While we are still sinners. Ngayon, ano pwede mo itago? Yung iba, nagtatampo kay Lord kasi nagkasala daw. Alam na ng Panginoon yung pagkakasalang yan, yung kasalanan ginawa mo. Ang gawin mo lang, lapit ka, balik ka sa church. Kasi kung patuloy kang lalayo sa church, patuloy kang itotorment ng demonyo. Patuloy kang yuyurakan ng demonyo. Pero yung kasalanan mo, kahit walang nakakita, alam, batid ng Panginoon yan. So, dapat mo lang gawin, balik ka lang sa Diyos. Hallelujah. Hindi ba grabing ginawa ni Peter? But he confessed. He repented. Tinanggap ng Panginoon. Take note, sina Peter for about 3 years kasama niya. Every day, every night. Pero dumating pa rin na dininay niya ang Panginoon because of fear of death. Pero ito, nung nirestore ng Panginoon, naniniwala ng ating Panginoon, even death, walang pipigil kay Peter sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So, unfailing faith is believing in the love of Christ for us. Even when we fail, even when we fail, His love will never fail us. Yes, nandun yung pag-ibig ng Panginoon. At naintindihan natin pag-ibig ng Diyos. While we are still sinners, He died for us. Pero nagkakamali tayo. Pero sa pagkakamali natin, huwag tayo lalayo. Lapit lang tayo sa ating Panginoon. And lastly, Simon Peter had unfailing faith in God because he feared nothing after being filled with the Holy Spirit.
After that encounter, yung sinabi ng Panginoon, "Do you love me, Peter?" After that, bumalik sila sa Jerusalem. Pero sabi ng Panginoon, "Wait the promised Holy Spirit." Huwag muna kayong hahayo. Okay? At hayaan nyo na tanggapin nyo muna yung Santong Espiritu, the baptism of the Holy Spirit. Ito yung dinidesire natin. No, nung tinanggap natin si Lord, take note, naselyuhan tayo ng Spirit, ng Holy Spirit. But, gagamitin tayo ng Panginoon. I-desire natin yung baptism of the Holy Spirit. Dahil kapag tayo na-baptize ng Holy Spirit, it will be a different you. Kapag ginamit ka na ng Panginoon, na-baptize ka, kapag hahayo ka, ibang Kristiyano makikita na nila. Hindi na nahihiyang magsalita patungkol sa ating Panginoon. Hallelujah. In Acts 2, ito po yung time na na-receive na nila yung baptism of the Holy Spirit. Tapos po, yung mga tao, kasi during this time, Pentecost, marami rin mga taga-ibang lugar na nagbabalikan sa Jerusalem para mag-offer na kanilang first fruit. So maraming mga tao during that time. Narinig nila, 120 of them speaking in new tongues. They speak in different language. Pero iba-iba yung mga sinasabi nila, pero yung interpretation, naririnig nila kung paano sila magsalita, kung paano sila mag-tongues. No, naririnig nila audibly. Okay? Kung Kapampangan ako, narinig ko silang nagtatangs Kapampangan. Kung Chabacano ka, narinig mo sila nag-Spanish. Kung ikaw Ilocano. Okay? Ilonggo, Ilo pala yun. No? Ganon yung naririnig nila. Okay? Then, nagpaliwanag si Peter kasi ang aaga ang lalasing. No? Lasing na kagad. No? Sinabi ni Peter, hindi. Yan ay galing sa Diyos na nag-manifest sa atin at ginawa yan ng Panginoong Yesus na pinako nyo sa krus. Ang mga kaharap niya, mga Hudyo. Okay? So, nung narinig ng mga Hudyo, yung sinasabi ni Peter na ang pinako nyo siya yung Messiah, the Son of God, the Lord. So, sabi ng mga tao, ano ang gagawin namin para kami maligtas? Kasi sabi ni Peter dito in Acts 2:21, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, tinatanong nila, anong gagawin namin? And Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yung as you baptize in the name. Kasi po, hindi po nagbabaptize ng mga Hudyo na kapwa Hudyo. Ang binabaptize, yung ceremonial cleansing, na ginagawa nila yung paliligo. Ginagawa yan sa mga Gentiles, papuntang Hudyo. Ang gusto magpa-convert ng Hudyo. But this time, mga Hudyo kausap. Kapag ikaw ay magre-repent, kailangan kang mabaptize in the name of the Lord Jesus Christ para ipakita mo, ikaw nga ay tunay na followers. By the way, marami pong na-water baptized dito kahapon. Meron ba dito present? Kindly raise your hands. Hallelujah. Praise the Lord. So, hindi ito package ng salvation. Yung baptism, ito yung pagpapakita that you will be following Jesus o follower of Jesus. Ito yung pagpapatunay na ikaw nga ay naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga, when you believe, there is salvation. Why? Whenever we believe, there is faith. We obey. We trust God kapag when we believe in the Lord Jesus Christ. Amen. And this time, binibigyan ng emphasis yung pangalan ng ating Panginoon. Ganon na kagrabe yung faith ni Peter na wala ng takot because of the empowerment of the Holy Spirit. Hallelujah. Hindi lang yun. Sabi ng verse 40, with many other words he warned them and pleaded to them, save yourself from this corrupt generation. Hallelujah. Ngayon, in verse 41, there were about 3,000 na kumilala sa ating Panginoon, nakasama na nila. Hallelujah. Pero ito, in chapter 4, tinawag ng Sanhedrin yung sina Peter and John kasi po nagpagaling ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Peter doon sa lumpo since birth. Yung sinabi ng Panginoon ni Peter, silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ, up and walk. Kaagad nagkalaman ang paa ng lumpo. Since birth,
Hindi marunong maglagat. Kaya nga yung milagro, eto, pag milagro ng Panginoon, imposible, posible. Hindi naglakad dito ever since. Pero during that time, he was actually jumping, lifting, and praising God. Instantly. Hindi na nag-walker yan. Kasi walang makasyang walker sa kanya. Okay? Wala nang umilalay sa kanya. He just got up, no? Hinawakan ni Peter sa kamay. He got up, lifting, jumping, and praising God. Hallelujah. Ngayon, hindi maitago yung nangyaring milagro. Pinatawag yung Sanhedrin kasi pinapangaral nila Peter, si Jesus na pinako nyo, na ating Messiah at Panginoon, pero pinako nyo sa krus. Naririnig na Sanhedrin yung mga pare nagkakasa sa ating Panginoon, nagpapatay sa kanya, pare pako siya sa krus. Isa sa mga napag-aralan ko sa pagbabasa, yung Sanhedrin, takot sila na malaman ang katotohanan ni Pilate na ang pinapako nilang Jesus walang kasalanan. Kaya nga pinapahintong mangaral sina Peter, yung mga apostles, patungkol sa ating Panginoon, na pinapatay, pinapako na walang kasalanan. Kasi kapag nalaman ni Pilate yan, o ng Roman government, ang papatayin, ang Sanhedrin. Kaya nga pinipigilan nila ang pagpapahayag ng katotohanan ng salita, balita patungkol sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ni Peter sa Acts 4:19, do you think God wants us to obey you rather than Him? Palagay nyo ba tama na sundan namin kayo kesa sa Diyos? Hallelujah. Then, nangaral pa rin ng mga disciples ng Panginoon, especially Peter and John. In verse 28, pinatawag ulit. No, kinulong ito, pinatawag ulit. We give you strict orders never again to teach in this man's name. Pero inulit niya pa rin. Hallelujah. Ito sagot ni Peter sa verse 29. We must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him by hanging Him on the cross. Ganon naka-fearless si Peter. Why? Ang kaharap niya, tingnan niyo po, take note niya, ang kaharap niya yung Sanhedrin. Ito yung nagpapatay kay Jesus through Pilate. Pero anong sinasabi ni Peter ngayon? Kayo ang nagpapatay sa aming Panginoon na ating tagapagligtas. Why? If you know Jesus well, and you have faith in the Lord, and if you have this good relationship with God, with Him, you will be fearless in declaring His word towards other people. Hallelujah. It will be fearless. Sabi ng Luke 9:26, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory, in the glory of the Father and of the holy angels. He will, kapag the same word is to deny. When we are ashamed with Jesus, meaning we are denying Him in our life. So ikakaya din tayo ng Panginoon because we don't have this good relationship with Him. Hallelujah. Sabi rin ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ikakahiya mo ba ang isang katotohanan na magbibigay sa iyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Nakakahiya ba na ikaw ay mabubuhay for all eternity in heaven with Jesus? Nakakahiya ba na ikaw ay magsambit ng salita ng Diyos sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, sa iyong pamilya? Lalong-lalo na ang salitang yan ay magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Magbibigay sa kanila ng magandang ugnayan sa Diyos. Ikakahiya mo ba yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ikakahiya mo ba na ngayong oras na to, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong panahon, marunong kang manalangin with the will of God? Ikakahiya mo ba yung tao na nagbigay sa iyo, binigay ang kanyang buhay para lang mapatawad ka sa ating mga kasalanan? Ano ba ang grabing ginawa ng ating Panginoon para ikahiya natin siya? Ano bang alam mo at natatandaan mo na hindi magandang ginawa ng Diyos, ng ating Panginoon sa buhay mo na dapat mo siyang ikahiya?
Hallelujah. Everyone who believes will be saved, said by the Lord. Hallelujah. We need to have faith. Amen. Just like Peter, he acknowledged God. He showed his radical faith. He believed in the love of the Lord Jesus. And he feared nothing because he was filled with the Holy Spirit. Our unfailing faith will never fail if we are always filled with the Holy Spirit. Ito yung nasahin natin. Yes, the flesh is weak. The Spirit is willing. Ask the Holy Spirit to fill us every day. To empower our spirit as well para makasunod tayo sa nais ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sana po natuto po tayo. It's another step of faith right now. At sana po, samantalihin natin pagkakataon na mag-grow po ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Mag-grow ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. And as we partake the Holy Communion, pasalamat tayo. Because of the Holy Communion, pinapaalala ng Panginoon yung grabing pag-ibig niya sa atin. Ngayon, as we eat the bread and as we eat the juice, gano'n natin papakita sa ating Panginoon ang grabing pag-ibig natin sa Kanya. Hallelujah. Shall we all stand?